ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. The word of the Lord, the gospel of the Lord. Palakpakan natin siya po, sir. Kumusta naman mo? Kumusta na kayo mga anak ni El Shaddai? Okay lang ba sa inyo mag-Tagalog? Okay lang? Kasi may mga kaibigan tayo, mga partners na gusto rin nilang mapanood yung video ko, kaya lang hindi nila maintindihan. So alam ko naman, nagtanong din namin sa Twitter, mga pinagpala at matatalino yung mga anak ni El Shaddai sa Alihawan. Amen? Kumusta naman? Praise God. Bless. Ano ba yun? Hindi ko kabisado din. Basta alam ko, bless na bless. Matalino at matagumpay. So, nagpapasalamat ako dahil mula nung na-disgrasya ako, unang balik ko pa lang to. Last time ko dito yan, si Bad Willie, tsaka si Sister Bibi, doon kami sa bahay nila. At grabe ang kung yung mga choir na bless sila, na-bless ako kanina pa lang sa praise and worship pa lang. Hello. Ma-feel mo talaga ang presensya ng Panginoon. Amen? Kasi, sabi ni Brother Carlo, dati, konti lang dito eh. Ngayon, dami ng mga kaluluwa na nagsibalikan na kay Lord. Amen? Daming mga buhay na binago dahil sa mga taong hindi tumitigil sa paghahanap o sa pagpaglilingkod kay Lord kahit sa gitna ng mga problema. Amen? At alam ko si Lord ngayong hapon, lahat ng hindi nag-doubt na ngayong hapon may prepare si Lord sa kanila, tayong lahat may tatanggapin. Amen? Okay. Tuloy na tayo. Ang title na gagawin ko sa Ebanghelyo na ating pag-aaralan, pagtitulan ko ito na The Paradox of Being a Follower of Christ. Or, pwede na kung by God's point of view, ang paradox, manggot, is self-contradictory statement in order to reveal the truth. So, mayroong katotohanan na ipapakita si Lord dito sa babasahin natin. Pero kung sa human being point of view, pwede rin itong sabihin na irony. Yung meaning ng sinasabi ng tao, kabaliktaran ng meaning ng ibig iparating ng tao. Or sarcasm. Kung sasabihin ni Bisaya, ano ba yung sarcasm sa Bisaya? Murag kanang pinilusok po ba? Another irony, use of words to convey a meaning opposite to what is actually said. Ang sarcasm, use of words that mean the opposite of what you really want to say, especially in order to insult someone or to show irritation or just be funny. Mo na sarcasm. So, tanong ko sa inyo ngayon, halimbawa na lang, okay lang kung hindi kaibigan. Paano ngayon kung kaibigan mo, ganito yung sarcastic ba? Paano ngayon kung sabihin sa'yo, wow, sister, ang ganda ng katawan mo. Pero imong lawas, Coca-Cola body, pero dili butilya for income. So, mga sarcastic, di ba? Kana dito, ay sister, palagi kang maaga. Para pagdating sa misa, maaga pala sa sunod na misa o maaga sa sunod na subject. Ganyan yung ibig sabihin na sarcastic or irony. Or pwede sabihin nga, ay sister, ang grabe ka, generous ka masyado, giver ka, pero kuripot di ay. So, pwede po mingon na, ay sister, ano ba ginagamit mo? Ang kinis ng mukha, pero dami palang tagyawat. Ganyan yung mga sarcastic. Ano bang mararamdaman natin kung gano'n ang maririnig natin? Tulad sa halimbawa na lang, uy, sister, ang taas ng ilong mo. Pero hindi pala taas palagi katagan. Flat nose niya. So, masasaktan talaga tayo, di ba? Uy, gano'n, oh, playboy. Totoo, di pala makainom. Di ka ma-explica. So, pag tao, nagagalit talaga tayo pag sinasabihan tayo ng mga sarcastic, di ba?
Pero pag kay Lord, masakit man ang katotohanan, pero ang katotohanan lang ang magpapa-free sa atin kung ano man kabigatan ang meron tayo. Amen? So, okay. Tandaan natin na bilang mga followers of Christ, tulad din sinabi ko dun sa Bungamart sa Kasagna, bilang mga Christians, ang susundin natin si Kristo, di ba? Hindi si Brother Mike, hindi kung sino-sino man, hindi kung ako man, kung sino yung ina-idol natin, pero kundi si Jesus Christ. Lahat na sinabi niya sa Biblia, walang iba yun kundi para sa mga anak niya na patuloy na hinahanap siya at para lalo na dun sa mga anak niya nawawala sa kanyang paanan. Amen? So, okay. Unang point ko. The paradox of being a follower of Christ. Una, to live means to die. Nasa verse 24, di ba? Ang sabi niya, I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. So, ibig sabihin, gusto niyo mabuhay, dapat mamatay muna tayo, di ba? O, tuwa mo, niwala kayo. O kung itanong ko ngayon, sinong gusto dito pumunta ng langit? Uy, hala, kunti lang tumakas. O, bakit? Bakit? Kasi karamihan, pag gusto pumunta ng langit, gusto na mamatay, di ba? Hindi rin dapat isipin natin ngayon. Dapat, kung gusto natin pumunta ng langit, hindi naman agad-agad eh. Pwede naman later on na, di ba? Pwede naman after dito sa mundong ito. Mamatay muna tayo sa ating mga sarili para makapunta tayo ng langit. Amen? So, sabi nga di ba, ang isang butil ng palay ay hindi ito magiging palay ulit o mamunga hanggat hindi ito mamatay o malaglag sa lupa. Sino bang ito? Hag na ito eh. Nakakita ba kayo ng palay na itinanim sa kalsada? O iniwan sa kalsada? O iniwan sa basketball court? Wala. Pwede, bilad dyan. Pero hindi nyo pwede pabayaan dyan. Tuktukin lang ng manok yan. Kainin lang ng manok yan. Kailangan, doon talaga sa palayan ilagay. At sa matatabang lupa din ilagay. Amen? So, kaya sabi ko sa kanina, si Kristo, di ba? Ano bang nangyari kay Kristo? Namatay muna siya. Inilibing. Tapos, nabuhay. Muling nabuhay. Kasi, diyan lamang sa pagbaon natin sa lupa sa sin na yan, parang si Kristo din, namatay siya, doon natin manananasan ang muling pagkabuhay. Pag namatay tayo sa sarili natin, mayroon na tayong bagong buhay. Hanggat hindi tayo mamatay sa sarili natin, hindi tayo mamunga. Kahit paano natin ang atin dito, pero hindi natin na-convert, hindi natin isinabuhay yung ating narinig na mga salita ni Lord. Hindi natin isinasabuhay yung mga narinig natin sa mga preacher, sa mga pare, sa ating mga core group, sa ating mga workers, hindi rin tayo mamunga. Amen? So, sabi ko nga kailangan, at doon kay Kristo, doon lang naman natin naranasan yung, sa tingin niyo ba, kung hindi namatay si Kristo, maangkin ba natin yung healing? Maangkin ba natin lahat ng mga blessings sa Kanya? Hindi. Doon lamang sa pagpapakot niya sa krus, doon niya tinalo ang kaaway at doon nag-uumapaw ang mga bunga ng Kanyang pagkamatay. Amen? Yan yung ini-enjoy natin. Grabe, na-amaze ako, na-bless ako sa mga yun na pati, kasi kung ordinaryong tao ka, hindi mo ma-enjoy yung may magpasakay sa ibang sasakyan, hindi mo ma-enjoy sa yung maiwan ka ng tricycle, hindi ma-enjoy sa iyo yung kahit marami kang problema na dinala sa bahay, nakarating ka pa rin dito, kahit naghanap ka na, kahit masakit na yung katawan mo, pumunta ka pa rin dito, dahil alam mo, pag nakasama mo siya sa day, wala ka nang hanap-hanapin. At saka nakita ko rin dito, hanggat hindi daw mahulog yung isang butil ng palay sa lupa, hindi ito mamumunga. Ito ang ibig sabihin pala, kailangan pag hinihulog natin yung palay sa lupa, ibig sabihin din ito, tayo din dapat bumagsak muna tayo sa lupa, dapat muna tayo magpakumbaba para maranasan natin ang pasensya at pagpakumbabaan. Kasi bakit? Ang tao kasi nagarbuso, hindi talaga marunong magpasensya yan.
kunting narinig lang, kunting lang or kunti lang sinisiraan lang siya, or kunti lang basta magagalit na kaagad yan, or hindi yan marunong magbigay. Amen? Kaya bakit ko sinasabi na ang taong garboso hindi talaga mamumunga? Kasi pag ang tao masyadong mataas, hindi marunong mag-share ng kanyang blessing yan. Ang taong mataas, hindi marunong mag-attend ng practice yan kasi ang time niya. Ang taong garboso, hindi yan marunong magsimpatya sa kasama niya. Sabihin na, anong pakialam ko sa iyo? Problema niyo yan. Pero pag ang taong mapagkumbaba, nandun na may pag-ibig na kay Kristo, mayroon ng pasensya, anuman ang nakikita niya sa kanyang kapwa, ito'y iyang tinutulungan at isinishare kung ano man ang kanyang maitutulong. Amen? Hallelujah, praise the Lord. So, kailangan nga mamatay tayo sa ating mga sarili. Hindi man tayo mamatay kagad, or hindi ko alam kung anong plano ni Lord. Kung sabi ko nga, kung kinuha ako noong February 19, 2004, February 14, 2019, plano niya yun. Pero hindi niya ako kinuha kagad kasi gusto niya, meron pa siyang gagawin sa akin at ipakita niya sa akin ano yung mga pagkakamali ko upang pag-alis ko sa mundong ito, ako'y matagumpay na sumasali sa paligsahan at sabihin niya sa akin, pasok ka aking anak, samahan mo ako sa aking kaligayahan. Amen? So, ang tao, hirap kasi ng tao pag masyadong garboso. Akala, hindi yan marunong hindi na nga, ang problema kasi sa garboso, hindi niya na ina-acknowledge na yung buhay niya, hindi kanya. Yung time niya, hindi kanya. Yung mga area niya, hindi kanya. Kung may yaman man siya, hindi din kanya yun. Kung tayo mga pinagyayaman na ni Lord, pinagyayaman tayo para yung ibang nangangailangan, maramdaman nila na si Lord, ginamit tayo na buhay ang Diyos na siyang magbibigay kung ano mang yung kailangan natin. Amen? Minsan nga yung tao, pag kinuha yung asawa niyo, galit kayo, umiyak. Hindi naman ninyo yung asawa niyo. Pag kinuha ng kalaban niya, babalik ni Lord yan. May bagong buhay na, di ba? Ano pang narinig nyo? Kahaba-haba ng prosesyon sa simbahan din. Hayaan nyo, pag nagkasakit yan, babalik din yan. In Jesus' name. Boyfriend or girlfriend, pag umalis yun, pag iniwan kayo ng girlfriend or boyfriend nyo, huwag yung intindihin nyo, hindi naman inyo yun Di ba? Pag umalis yung boyfriend nyo or girlfriend, hayaan nyo, hindi para sa inyo yun. Bibigyan kayo ni Lord ng boyfriend or girlfriend na gwapo, maganda, tall, dark, handsome, never ba? Hindi. Nagsasamba din kay Lord. Amen? Huwag yung basta-basta mag-boyfriend o girlfriend ng tawag dito, na hindi kasama. Mas maigi yung kasama natin kasi madali magsamba ni Lord na kaisa na natin sa puso, sa isip at salita yung ating partner. Amen? So, bakit natin kailangan talaga yung garbo natin na iwasan natin ito? Kasi sabi sa Proverbs 11:12, when pride comes, then comes disgrace, but humility comes wisdom. Amen? So bakit? Minsan, ito, isang topic ko to, i-share ko rin sa inyo to. Kaya ayaw talaga ni Lord na magarbuso yung tao. Kasi imbes mag-bless ka na, pag pumasok na yung pride, magiging disgrace yun. Hindi grace yung asawa ko ha. Magiging disgrace yun. Yung grasya, magiging disgrasya. Amen? Kasi alam mo, minsan yung yaman natin, ito yung nagpapalayo natin kay Lord. So, imbes na kasama natin si Lord araw-araw, na disgrasya na tayo, doon tayo mapunta, doon sa ating kalaban, which is itong mundo natin, ng ating kinabubuhayan ngayon. So, kailangan muna, mamatay muna. Kailangan, sabi ni Lord, to live, kung gusto mo mabuhay, kailangan mamatay muna tayo sa ating mga sarili. Then yung una, to live means to die. Okay, pangalawa, verse 25, to love means to hate. Ano bang meaning ng to love sa inyo? To love, di mamahalin talaga, di ba? Pero kay Lord, ang paradox ni Lord, ang irony ni Lord, to love means to hate. Verse 25, sabi dito,
The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. So, kailangan pala, if you love, kung minamahal natin ang mundo, ang buhay na ito, at saka, kung minamahal pala natin ang buhay at mundo sa darating na buhay, kailangan, we must hate first yung kung anong buhay, kung anong buhay at mundo tayo dito ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung sino lang yung kung sino yung kinasusuklaman yung buhay niya dito sa mundong ito, ay siya lang makapasok sa langit. Bakit? Kasi ang buhay natin dito, kung ito yung ating pagbibigyan, alam niyo na. Di ba? Kung tayo lang masusunod, gusto talaga natin marami ang buhay. Bakit ba tayo mag-attend ng prayer meeting dito sa Hagnan? Grabe, kaya pinagpala yung Hagnan. Tuesday, Wednesday, Thursday, Sabado practice, Linggo, simba, kanta pa. Hindi nakakagulat na pagpalain kayo. Kasi once si Lord nagbigay tayo ng panahon ni Lord, sabi nga ni Lord, Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Bakit pa natin pagpaguran ng mga bagay na yan? Samantalang ang hiningi lang naman yan, hahanapin ng kaharian yan. Hindi naman ibig sabihin na huwag tayo magtrabaho. Kasi sabi ni Lord, magtrabaho kayo at tutulungan ko kayo. Pero yung lahat ng nagbibigay ng panahon kay Lord, tiyak yun, doble-doble, siksik, ling-ling, at umaakaw na pagkakaroon. Amen? So, ang karamihan kasi sa tao sa mundo, kaya ito, pag inibig talaga natin ang mundo ito at ang buhay nito, karamihan, hindi ko naman sinasabi, mga anak na siya na hindi. Karamihan talaga sa mga tao, lalo na yung mayayaman, hindi ko rin sinasabi lahat, selfish. Diba? Karamihan sa tao, gusto niya security, safety. Lalo mga mayaman ngayon, bakit? Maraming tao walang kinakain, pero hindi wala ka namang kukunti lang yung mayayaman na namigay ng bigas. Kukunti lang yung mayayaman na bigay ng ulam. Daming mga bahay. Bakit ang lalaki ng mga pader nila? Kasi ayaw nilang mapasok. Bakit nagpalagay sila mga security card, mga kung ano safety device? Kasi gusto nila sarili. Akin ko lang to, pinaghirapan ko to eh. Bakit ko ipamimigay? Swerte naman yun. Sa pag-sure mo diyo. Gihaguan na ko niya, inyo lang. Pero hindi, gusto ni Lord kung ano bang meron tayo. Kaya gusto niya kalimutan natin itong buhay na to, puno sa korupsyon, puno sa pagka-self-ambition, puro lang ako na lang palagi, nakakalimutan na natin ang Panginoon at ang ating mga kapwa. Amen? So, isa pa, ang tao dito sa mundo na to, kaya gusto ni Lord talaga kalimutan natin yung mga sarili natin. Ayaw mag-take ng risk. Unang example na lang. Bakit yung ibang prayer meeting matagal nakapagbukas? O bakit matagal bumalik ang mga tao sa pagsamba? Kasi takot yung tao mahawa ng COVID, di ba? Pero kung naniwala ka, ikaw at ako, naniwala ka, na paggising mo pa lang sa umaga, si El Shaddai na nakaprotect natin, saan ka man pumunta, lalo kapag pupunta ka sa gawain ni Lord, tiyak yun, labayan ka na niya malakay na kanta. Walang kilos ng kaaway na mananalo kasi kasama natin si Lord. Amen? Sabi mo dito yun, pag alas 6 pa lang ng umaga, pag dinasal na yun, may part dyan na walang kahit anuman na sakit na dadapo sa iyo dahil iingatan kita, aking anak. Di ba? Palagi nating dinidesire yan, dinadasal yan. Ito, isa pa. Maraming tao, kaya ayaw ka nilang umatin dito sa prayer meeting kasi baka hingan, baka assistant, yun ang iniisip nila ba? Pag pupunta ako doon, maraming hihingi ng tulong. Gano'n, gusto ko safety, ito para sa mga anak ko, para sa mga apo ko to, pinaghirapan ko ng pera to, negosyo ko to, nag-aral nga ako ng mabuti, bakit ko ipamigay? Yung ibang tao naman, ito din, ayaw naman, gusto nila na wala silang kaaway. Amen? Kahit alam na nila na mali yung ginagawa ng kanyang kapwa-tao, kahit mga mahal sa buhay o kahit mga kaibigan, ayaw sabihin. Kasi bakit? Ayaw mawalan ng kaibigan. Di ba? O ito na lang, example.
Kung ginagawa niyo to, sinasabi niyo to sa mga kaibigan niyo, kapamilya niyo, wow, praise the Lord. Pero kung hindi, anong sabi diyan sa Proverbs? Better open rebuke than hidden love. Diba? Mas maigi na yung sabihin mo na mali kaysa nagtatago ka ng mahal mo, pero pareho kayo mapunta sa impyerno. Kasi hindi mo nga sinasabi na mali yung kapwa mong tao o kamahal mo sa buhay. Dahil may pagkukulang ka, yung sin of omission, pare-pareho kayo masusunog doon sa impyerno. Hayaan mo nang magalit yan dahil hindi naman natin pinapa-impress ang tao eh. Ang pinapa-impress natin Panginoon. Ito, example. Pag sinasabing may kakilala ka na na-involve sa homosexuality, pagsabihan ba natin? Usually hindi dahil takot tayo na awayin. Pag mayroon ba tayong mahal sa buhay na na-involve sa prayer marital sex, napagsabihan ba natin or na-remind ba natin, lalo na itong mga youth? Huwag kayo magmadali. Wait for your time kasi lahat ng mga bagay na sinushortcut na wala, hindi kalooban ni Lord, sigurado yun. Kapalpalpak talaga mangyayari. Masisira lang ang buhay nyo. O ito na lang. Alam natin na mali yung karamihan na ginagawa ng mga tao. Mangupit, yung mga asawa, huwag kayo mangupit, humingi kayo. Kasi pagbibigay naman kami mga asawang lalaki. At saka, yung iba ngayon, marami narinig, di ba yung sa Panglao? Home party sa Araman sa narinig ko yun kasi taga-Panglao ko eh. Pero bakit tinutuloy ng tao? Kasi sabi nila, kailangan kumita. O, di ba? Maraming pinapayagan dahil generally accepted. At ganoon din karamihan ng tao. Minsan nga siguro tayo. Dahil minsan kahit alam natin na ganoon ang ginagawa ng mga anak natin, pinapasukan na labag sa kalooban ni Lord, hindi natin pinapagsabihan dahil ayaw niyo mag-away kayo. Kailangan na, sabi nga ni Brother Darwin, kailangan pag umibig tayo sa ating mga anak, pag disiplinahin. Kailangan i-apply natin yung tinatawag na tough love. Masakit man, sabi nga, katotohanan, masakit talaga. Kaya pag natamaan kayo sa salita ng Lord ngayon, umaray. Huwag kayong patigasin yung mga puso dahil sayang lang yung pagpunta natin dito sa hapon na to. Kung hindi, di ba, sa Bisaya pa, ang pung sa Ginoo, mura na siya sundang at duhay suwa, manuhot-nuhot, hangtod sa atong kabubugan. Amen? So kung masaktan ka, may ka, wow, praise the Lord. At yun, bakit ito si Brother Edwin? Parang palagi akong pinatamaan. Bakit itong pangit na ito? Parang palagi akong pinatamaan. Bakit ito si preacher na ito? Ayaw ko na mag-attend dyan eh. Palagi akong pinatatamaan. Parang pinapakialam niyo yung buhay. Hindi. Ginagamit lang kami ni Yahweh Shaddai na hipuin kayo para kayo mamili kung maniwala ba kayo sa sinasabi namin o kung maniwala ba kayo na magbago para tayong lahat pagdating ng takdang panahon makapasok doon sa kaharian ni Lord. Amen? Palapakan natin siya. Okay. Kailangan we should stand for the truth. Kung ano yung narinig nyo dito, ipaglaban nyo. Sa una naman talaga, meron, kasi ang kalaban, hindi basta-basta magpatalo yan eh. Meron yang, ano tawag yan? Merong pwersa ba na parang pumipigil. Pero pag bandang huli, palagi natin dinadasal yan, hihipuin ni Lord yan. Hindi natin trabaho ang baguhin ng isang tao, kundi ipakita lang natin ang daan patungo, pabalik kay Yahweh El Shaddai, di ba? Sabi nga, kailan ba yun na nung mga Ebanghelyo, doon yata nasabi ko ata ito sa St. Michael, di ba sabi, bring Jesus to the lives of others or bring Jesus to the home of others. Kailangan, hindi natin sulungan si Jesus. Kailangan i-share natin to sa lahat, lalo na sa mga naligaw, lalo na sa mga nanlamig, at lalo na sa hindi pa nakilala sa Kanya. Marami namang Kristyano ngayon hanggang dila lang eh. Pero yung sinusunod nila, kalooban pa rin nila. Kailangan yung sinusunod nila, yung mga buhay pa rin nila, yung mga gusto pa rin nila, at gusto pa rin sa mundo ito. Amen? Bakit sinasabi ko na kailangan natin kasuklaman ang mundo ito at saka buhay na ito? Kasi yung buhay na ito at saka mundo ito, ito'y temporary. Ang final destination natin ay walang iba, kundi ang kaharian ni El Shaddai. Amen? So, saan nyo ba gusto? Gusto nyo dito sa mundong ito? O gusto nyo sa mundo darating at buhay na darating? Amen? Siyempre, gusto sa buhay na darating at sa mundong ito. Kaya sinasabi ni Lord na kung kalimutan na natin mundo na ito at
sa buhay na to. Kasi hanggat kumakapit tayo sa mundong ito, hindi natin makakamtan ang buhay na darating at kaharian na darating. Amen? So tayong lahat, ang pagsusuklam, hating this world does not or this life does not necessarily mean na kalimutan natin yung ating mga buhay. Hindi, pahalagahan pa rin natin ang ating mga buhay. Ang wag lang nating gawin ay yung mga gawa ng mundong ito at sa mga suggest na namumuno sa mundong ito. Kailangan ang kalooban palagi ang masusunod kung kalooban niya sa dahil palagi masusunod kundi ang ating kalooban. Gaano man ito kaganda, gaano man ito anong tawag natin, dato man ito kabuti, basta pag malayo ito sa kalooban ni Lord, ito ay masama pa rin. Amen? So, okay. Minsan, kailangan isipin natin na hindi nyo ba alam na napakahalaga ng buhay natin? O, di ba? Last Sunday, anong sabi? John 3:16, for God so loved the world that whoever believes that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Grabe! Hindi basta-basta. Dugo ni ng kanyang nag-iisang anak ang itinubos sa atin. At itong buhay na ito din ang pinaka-precious na maibibigay natin kay Lord. Amen? So ano ba naka-improve sa buhay na ito? Itong, naalala nyo pa ba yung 3 T's? 3 T. Palaging time, treasure, and talent. Kailangan kung magbigay tayo kay Lord, hindi dalawa lang, kundi tatlo talaga. Minsan kasi, may mga mayaman, minsan, ang ibibigay lang nila, yung pera nila, o minsan yung talent nila, or treasure nila. Pero ayaw magbigay ng time. Kasi bakit? Busy sila eh. Busy, may appointment sila dito, may appointment doon, may negosyo dito bago, may bibilhin bago. Kaya, pagdating daw ng araw, makakapasok lang sa langit yung mga Ninoy Aquino. Kung nagbibigay ng Ninoy Aquino, baka mamaya yung barya-barya lang. Buti ba yung barya, nakapasok sa langit. Alam mo kung bakit na ayaw ni Lord ng ganon? Kasi gusto ni Lord na hindi lang yung kayamanan na makapasok natin sa Lord, kundi tayo mismo. Ano naman, okay, ina-appreciate natin yung nag-share, pero kailangan ikayatin din nila kasi hindi naman yung kaluluwa, hindi naman yung kayamanan nihanap ni Lord. Siya nga pinakamayaman eh. Pero importante yung kaluluwa natin. Kasi alam niyo kung bakit? Pwede tayo magparami ng trabaho, pwede tayo magparami ng negosyo, pwede tayo magparami ng pera, pero oras, pwede ba natin ibigay paramihin yung oras? May nagbibinta ko ng 1 segundo dyan. Siguro marami nang bumili dyan. Once ang oras natin, binigay natin kay Lord na yan. Kaya gusto niya ating oras, ibibigay niya dahil siya nang bahala. Ano man ang hiningi natin ngayon, ano man hiningi natin noon, at hihingin pa bukas, kanyang ibibigay yan. Basta ang ating nabuhay at oras, siya ang naging nauuna at siya ang nagiging priority. Amen? Hindi tayo pwedeng palapakan natin siya. At saka, ayaw ni Lord na magpayaman lang tayo ng magpayaman. Kasi magiging kompetensya. Kaya yung yaman yan, sabi ko sa'yo, yung grace na yan, magiging disgrace yan. Kasi karamihan, pag yumaman na yung tao, may tendency na makalimutan na si Lord. Diba? Minsan nga, gusto mo nang bilhin yung buong mundo eh. Diba? Ano ba? Ito, galing to kay Lord. Sabi sa Luke 9:25, what good if someone against the whole world and yet or forfeit their very self? Grabe, anhin mo naman yung sobrang yaman naman natin dito, pero hanggang dito naman po. Wala naman tayo madadala eh. Diba? Ang madadala lang natin kung ano yung iniimpok natin sa langit at iniimpok natin para pagdating doon, pag tinanong ni Lord, oy, ano ba yung ginawa mo sa akin at sa kanyang kapwa? Ay, ito pala, grabe sinishare yung kanyang blessing. Ako ang inuuna mo anak at sunod din yung mga kapwa, pasok dito, bigyan kita ng habang buhay at mag-enjoy ka dito sa aking karyan. Amen? Sabi pa, Matthew 6:24. Famous to din na doon sa mga, yung iba kasi takot na i-share to kasi baka magalit yung mga givers, pero hindi eh. Dapat, maraming mga tayong mga akay dito na lalo naging
magulo yung buhay nila dahil hindi sinishare ng iba yung katotohanan. Ang pera, wala naman sinasabi si Lord na bawal yumaman eh. Ang sabi lang, hindi tayo hindi ba tayo magiging slave, hindi tayo magiging sunod-sunuran na lang sa pera, kundi ang pera gagamitin natin para sa kaharian ni Lord. Amen? Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one or love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. At ito pa, James 4:4, ito kaya sabi ni Lord, we must hate this world and this life. Kasi pag inibig mo itong mundo na to at itong buhay na ito, kalaban mo si Lord. Galit si Lord sa mga kumakaibigan sa mundo ito at sa naghahari sa mundo ito. James 4:4, you adulterous, o kamong mga makasasala. Don't you know that friendship with the world means enmity against God? Enmity is an enemy. Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So mag-ingat tayo kung pinapahalagahan natin itong buhay na to, itong mundo na to, tsak yun, galit si Lord sa inyo. Siguro man, sabihin na natin, bakit ba? Bakit yan sila? Hindi yan sila, bakit sila pinagpapala? Yung iba, hindi naman ng atin. Huwag kayong mainggit. Dahil iba-iba yung objective natin. Tayo, ang objective nila hanggang dito lang sa mundo ito. Tayo, objective natin hanggang langit. Hanggang forever ang objective natin. Ano naman, pagdating naman doon, gusto nyo ba kayo sasabihin sa inyo, uy, kanang brother, sabihin sa brother Russell, bigyan mo ko ng kunting tubig lang kasi sobrang init tayo. Gusto nyo bang maging kayo yun? O gusto kayo yung sasabihan, wow, ang ganda nila. Wala lang ang sarap ng buhay nila. Wala na silang ginagawa. Hindi na sila nalulungkot. Hindi na sila umiiyak. Wala na silang problema. Wala nang rayuma. Wala na lahat. Nakakalakad, nakakasayaw, nakakakanta. Wala na ibang iniisip kundi purihin lang si Lord. Amen? Gusto niyo mga namukatag, aray naku. sakit naman ang ginawa o nayuban manigingon na ang pagmahay nas tunga-tunga. Mabitaw ang atong Ginoo, bisan nakaiba, kahit alam niya na magkakasala pa rin tayo, pinapatawad niya tayo dahil ang kanyang kapatawaran walang hanggang langit yan. Amen? Palakpakan natin siya. Okay, so Hebrews 16, sabi nga, instead, we are longing for a better country, a heavenly one. So dapat, ito palang ginagawa natin dito, kung hindi pa niya inaasa-asam or yun ang parang desire niyo na hanapin, this is our desire, na makapili siya, hindi lang dito, kundi handa doon sa buhay na darating, ay sayang lang ang pagpunta. Kailangan, kung nandito na nakarinig niyo, sa araw na to, kung nakarinig kayo sa salita ng Diyos, huwag niyo patigasin ang inyong mga puso niyo. Isipin niyo na we are on a race, we are on a training ground natin to. Hindi, meron ba sumasali sa training na hindi nagpa-practice? Wala, di ba? At hindi lang tayo sumasali. Iyon talaga natin na makaabot tayo sa dulo para matanggap natin hindi lang talaga dulo, kundi manalo tayo at tanggapin natin yung ating mga reward. Itong lahat na to para lang tayong mga OGTs. Amen? Mga kuwan lang ang sabay tawag ka ng daily ano ba tawag ng hindi pa regulars? Mga casual. Mga casual pa. Ang regularity natin doon sa kaharian ng Diyos. Amen? Para tayo mga actors dito, drama-drama lang ba? Practice. Para pagdating doon sa kaharian ng Diyos, perfect na tayo na mag-praise kay Yahweh El Shaddai. Amen? Hindi pwedeng hindi tayo makapasa sa mundo na ito dahil ito ang training ground natin. Ito ang ating testing ground. Mahirap man, pero sabi ni Lord diba? Yun ang sabi niya. Kaya sundin natin ang kalooban ni Lord kung ano man ito. At saka ito, bilang mga anak ni El Shaddai, mga pinabagong prayer partners sa Hagna, o mga tawag dito, mga charismatic, or ano ba tawag natin, kailangan ipaabot natin sa mga mayayaman.
kung sino na yung makakilala nyo na, huwag sila, ako din, sasabihan ko rin, huwag magmalaki sa buhay nila. Kasi alam mo, ang mga mayayaman at mga masasamang tao, huwag tayo mahigit yan dahil parang ano lang daw, mura na sila o ka na, sa ba na, Jew, hamog. Mura na sila hamog, mawawara na sila, mura na sila mga dagami, nga masunog na sila pag-abot sa saktong panahon. Bakit tayo mahingit sa kanila pag na-bless sila? Ang yaman ni Lord, si Lord may nilalaan sa atin. Hindi maubusan si Lord pag na-bless sila, hindi ma-bless na Lord ka, na-bless sila. Huwag tayo mahingit sa kanila o sa kanilang yaman kung saan man galing yun. Mas pagtuunan natin kung paano ba tayo ni-bless ni Lord. Ano bang klaseng puso ang hinahanap ni Lord? Ano bang klaseng buhay ang hinahanap ni Lord? Ano bang klaseng paglilingkod ang buhay ni Lord? Talaga bang si Lord ang sinusunod natin? O minsan ang sarili natin ang sinusunod? Talaga bang pinakalimutan natin yung sarili natin? O talaga bang sarili natin ang sinusunod? Amen? So, kasi ito gamitin nyo. 1 Timothy 6:17 to 19. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, hindi mahinapo, to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God. Hindi nila ilagay yung kanyang mga hope dyan sa kanyang mga wealth, kundi ilagay ang kanilang hope dyan sa Panginoon. In God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Oh, kita nyo? So itong life na to, hindi to true life, false life ito. Plastic pa, drama-drama pa lang itong life na to. Ang tunay na talaga na buhay, doon natin yan mararanasan sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen? So ulitin ko, ano yung unang paradox? Or unang irony, to live means to die. Pangalawa, to love means to hate. At ang pangatlo, pangatlo, nandyan sa verse 26. Okay, whoever serves me, follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Amen? So, ang ginawa kong quote dyan, stop seeking or serving self means start seeking serving the Lord. Amen? So, kailangan kasi itong sinasabi ba na self-indulgence, kada bang ato usahay mo kung dili ta makalimot lagi sa atong kaugalingon o sa atong nga panginahanglanon o sa unsa ta, dili jud ta makahunaw sa Ginoo. Kinahanglan hindi natin hahanapin yung sarili natin or kung ano ang mundo na to, kundi hanapin natin si Lord at ang kanyang kaharian. Amen. Maliban na lang pag bipolar ka. Alam niyo yung bipolar? Yung dalawa identity ba? Dalawa identity. Na ko i-share yung istorya kung ito ka. Ito kung po yung oras. Meron daw tao ba nagpunta sa doktor, sa psychologist kasi yung kapatid niya may sakit nga. Yung bipolar, mura ba yung diretso na ito, may gamay. Istorya sa usahay istorya siya raw sa. So, pinunta sa doktor. So, ano bang sakit ng kapatid mo? Sir, ito, ganito, Dok. Minsan, kinakausap niya yung sarili niya. Ito, siyempre, expert sabi niya. Para to cut the story short, sabi nung doktor, sige ito, isita ko sa'yo. After 3 months, balik ka. Kasi, para obserbahan natin. Alam niyo kung anong nangyari? After 1 month, bumalik yung kapatid. Hindi kasama yung kapatid niya may problema, yung bipolar. Sabi nung doktor, patama ito kung bumalik. 1 month pa lang Sabi nung kapatid nung kasi Dok, hindi ko alam kung improvement to or hindi. Kasi bakit? Kasi yung kapatid ko, hindi na kausap yung sarili niya. Hindi na niya istoryahan yung problema. Magandang balita yan. Bakit napunta ka dito? Hindi kasi, nung tinanong ko siya, hindi ako, parang iba yung sagot niya.
Sabi ng doktor, kuryoso din yung doktor, sabi ng doktor. Unsa man tayo, gisulti diya ma'am. Ingon mo ko niya dok nga, ngano, di naman siya may istorya sa ngano, di naman ka istorya sa kong kagalingon dahil. Gabungol, magupin niya, ako sa pangita din ang kukita niya. Kasabot mo. Di naman niya pangitaon niya ito, galingon, kaya gaaway sila. So, pa din yung tumayo. Minsan kasi, kaya hindi natin nasusumpungan si Lord. Kasi sarili natin ang hinahanap natin kung saan yung masaya, maligaya doon tayo, kung saan yung umaman tayo doon tayo, kung saan yung kung saan yung biglang yaman yung mga scam, o tikita mo yung mga naghahanap na scam, lalong namulubi. Kailangan hanapin natin si Lord. Kay Lord lang natin masumpungan yung ating totoong hinahanap. Amen? Palakpakan natin sila o sila. At saka, alam nyo ba, kayo dito, mga nandito na, madali ba magiging Kristiyano? Hindi madali, di ba? O ngayon na lang, itong mga matatanda, o itong mga katulad sa amin, na medyo bata-bata pa. Ito sila, bata o matanda-tanda na. Oras kayo ng pahinga ngayon, di ba? Sarap matulog pag alas 2, alas 3. Yung iba, may negosyo, bantay negosyo. Hindi kasi marami kang, pag hinahanap mo si Lord, marami kang i-give up. Marami kang, hindi lang yung kung ano meron tayo, yung mismo sarili natin, i-give up natin. Matthew 16:24, whoever wants to be my disciple must deny himself, pick up his cross, and follow me. Hindi basta-basta yung kalimutan natin ang sarili natin. Huwag lang yung bipolar, ha? Huwag yung kamilikan mo tayo. Kundi, kung ano yung meron tayo, yung pinanghawakan at akala natin atin. Mahirap kaya yung mag-give up ka ng yung iba, nag-give up talaga ng profession nila. Pero kung pinagpala tayo galing dito, ang karamihan ng mga anak ni El Shaddai na nag-serve, walang naglilingkod kay Yahweh El Shaddai na hindi pinagpala. Amen? Kayo mga anak, kayo mga youth, hayaan nyo. Kasi sabi nga, yung mga nagtatanim ng palay, di ba? Nung tinanim yan, hindi naman natin nakita yan kung sino nagtanim yan. Pero nung umusbong na, umani na, alam natin. Hindi natin tinanong paano ba tumubo yung mga palay na yan. Gamit din yung time at yung treasure at saka talent na binigay niya kay Lord. Malalaman nyo na lang yan. Makikita nyo, wow, grabe ang anak ni El Shaddai. Pinagpala, siksik, liglig at umaapay. Mahirap ang maglingkod ka Lord kasi hindi nyo na time ang masusunod. Amen? Hindi na schedule nyo ang sinusunod, kundi willing tayong mag-give up ng ating mga schedule at sa mga plano. Pag tinanong ko kayo, sino mauna? Lalo na yung mga youth. Boyfriend? O gawain? Gawain. Kung isa may unahon, party or prayer meeting? Prayer meeting. Yung pirusahe ba yan? Grabe ba ang hatak sa kuwan? Grabe ba ang hatak sa mundo? Sabihin ng kaibigan siya, Martis, Merkulis, Merkulis naman yung prayer meeting niyan. Ito party, minsan lang to. Minsan ka lang makakita ng mga gwapo. Kaya nagkama daw ni Abi. Minsan ka lang makakita ng gwapo, macho. Isus paglingi, macho mo rin, mandiaybo. Hallelujah. Tutok sila ka. Punta tayo doon dahil maraming pagkain. Walang pagkain sa bahay, punta tayo doon. Pero alam niyo ba, ang tao hindi natubuhay sa pagkain lamang, kundi sa bawat salita na lalabas sa bibig ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Ito ng mga group dito, napapangawa ako. Nakasign ako dito, hindi na ako kumakain. Kasi alam ko, pag hindi ako kumakain, grabe ang biyaya ni Lord na darating sa ating mga buhay. Okay. Ito, charge the experience to. Pag nagtagumpay kayo, o sino man yun, naghahanap ng mga trabaho. Ito, tandaan nyo, kasi grabe ito, kaya sabi ko nga minsan yung bless, yung grace, nagiging disgrace. Yung trabaho, saan galing yan? Kay Lord yan? Okay, kay Lord. Kung tatanungin ko yung pag si Lord ba nagbigay ng trabaho, perfect ba o hindi? Ito, tanong pa din. Pag ang trabaho nyo nagiging kariwal ni Lord, kanino galing na yan?
sabi niyo kanina, galing kay Lord. Ngayon, kaaway na. Everything, lahat ng biyaya na hindi perfect, hindi galing kay Lord yan. Ito example. Kasi maraming, Lord, maglilingkod ako sa Lord, bigyan mo ako ng trabaho, pagpalayag ako after mag-graduate, Lord. Pero kung nung makapagtrabaho na, yumaman na, nakalimutan na si Lord. Maraming ganyan. Kasi, minsan pag nagtrabaho, pag pinagsabihan na overtime, nauna yung overtime, hindi nasunod ang nauna. Dapat ang perfect na trabaho, ang trabaho ang mag-adjust sa gawain ni Lord. Hindi ikaw ang mag-adjust sa trabaho mo. Amen? Ipaglaban mo, sabi ko nga, ipaglaban mo yung katotohanan. Diba? Kahit sabihin mo na yung quoting overtime, ano ba naman yung overtime niya? Mag-overtime ka 500, pag silog naman nagbigay, thousands of thousands, hundreds of thousands, million and million, diba? Inuwi na nga yung overtime, nagkasakit ka naman kinabukasan, wala na rin. Yung pinagtrabaho mo, parang nag-iipon ka, trabaho na trabaho, 24/7, 365 days a week, pero yung iniipon mo pala, sa hospital lang mapunta. Kailangan yan, sinasabi ko, kailangan ang perfect gift ay mag-adjust yung trabaho, schedule ng trabaho mo sa gawain ni Lord. Hindi ito ang makakahadlang sa paglilingkod natin kay Lord. Amen? Okay. Ito din, hindi na natin yung mga ugali natin na masusunod, ating mga isip, ating mga sasabihin, at ating mga gawa. Kasi ganito kasi yun, ang gusto talaga ni Lord, kaya naman tayo tinawag ni Lord para baguhin para makapasok doon sa buhay na totoong buhay at sa mundo o kaharian na totoong kaharian. Amen? Eto, experience to, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. Sino na ba dito ang perfect na hindi na nagre-react pag may nakita siya, may narinig siya, or nasaktan siya sa sinasabi, sa nakita niya, o narinig, o ginawa ng iba? Ako, sasabihin ko sa aaminin ko na. Kaya siguro na may mga tao na ginagamit sa akin, ginagamit ni Lord na magtitik sa akin, na pagpasensyahan mo yung tao na yan. Intindihin mo yung tao na yan, kung ano mang sasabihin niya, kung ano man yung ginagawa niya. Kahit kunting mga gestures lang yan, gaganunin ka lang, minsan nasasaktan tayo. Ano pa kaya kung hindi ka napapansinin? Ano pa kaya kung sarcastic yung sasabihin sa'yo? Yung sasabihin sa'yo, ganito, ganyan, makakarinig. Kahit hindi naman sinasadya, pero natatamaan ka, ibig sabihin, may gusto pang baguhin si Lord sa atin. Wala pa tayong pasensya. Akala natin yung pasensya na yan, napakadali na yan. Bago ako, alam mo, sa totoo, magpasensya, dadahan ako ng pasensya. It took me how many years na nag-serve kay Lord. Nakilala ko si Lord 1995, pero naranasan ko lang yung totoo magpasensya ng disgrasya ko. Kung magre-react pa tayo sa nakikita natin o sa ibang tao, hindi, wala pa talaga tayo totoong pasensya yan. At kung may taong ginagamit na magagalit ka, sinasaya, tinites ka rin ni Lord kung talagang totoo ka na bang nagbago. Kasi ayaw ni Lord na hindi titigil yun si Lord kasi walang patuloy makapasok sa langit. Kung marunong madaling pa tayo magalit sa ating kapwa-tao, madaling pa tayo mag-react, ang masama pa nun, pag nag-react tayo, may sinasabi pa tayo na hindi maganda, na nakakasakit din, at lalo na nag-aaway. Hindi sasabihin mo ako, I love you with the love of the Lord. Salamat sa iyong pagpapala. Imbis na makalma, nagre-react pa tayo, lalo na nag-aaway. At saka pag nag-aaway, buong maghapon na yan, apektado na lahat. Yung iba, kasama pa nga yan. Hindi nakasama yung iba dahil nag-away yung mga asawa, kasama pati mga anak. Pagdating sa gawain, pati mga pagkakas, isapot mo na si sister. Hindi natin alam, meron palang pinagdaanan. Amen? Okay, so, bakit hindi na natin isipan ang masusunod? Kasi sabi sa Isaiah 55 at ating mga ways, Isaiah 55:8, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways, declares the Lord. Okay, palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Sabi ko nga, di ba sabi ko nga, hindi talaga madali maglingkod kay Lord O kung sasabihin nga itong mga core group nito, sila Sister Cordy, siguro, tayo-tayo lang naman tayo, isa lang yung isip natin Minsan, pag dumating, may point talaga natin sa mga buhay natin o kahit sa mga bata, ito sasabihin ko sa inyo. Darating ang point nyo, hindi talaga mawawala yan na mag-worry tayo kasi ang worry, bago nagkaaway yan. Bago dumating yung permitting, yan siguro mga core dito, noon, dumaan sa buhay nila, nag-iisip, ano na naman ang ibigay natin ilos mga partners? Ano na naman ang ipamasahe natin dun sa
papuntang lalo na to kalihawan, malayo. Sino kaya magpapasakay sa atin ngayon? Sino ba naman, Lord, makahabot pa kaya kami hanggang sunod na prayer meeting? Pero sabi ni Lord, huwag natin isipin yung pag-worry natin, kundi lalo pa natin itaas ang ating pananalig sa Kanya, ang ating pag-expect sa Kanya na si Lord hindi magkukulang sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah, praise the Lord. Hindi madaling magsunod-sunuran, ha? Magsunod-sunuran tayo sa tao, magsunod-sunuran lang tayo sa tao talaga, kawawain na tayo. Pero pag Lord tayo magsunod-sunuran, sundin natin ang mga kalooban ni Lord. Mahirap man sumunod kay Lord. Kahit malungkot man tayo sa panahon na hindi natin kasama si Lord, o sa panahon na tuwing gusto natin makasama siya, maranasan ang kanyang presensya, dito lang natin makikita ang totoong kaligayahan. Amen. Palapakan natin siya. Dito lang, sa gitna ng mga problema, dito lang tayo nakangiti. Amen. Kasi yan ang Hebrews 11:1, di ba? Naniwala tayo na ating Lord, ibibigay niya yung hindi pa natin nakikita. Kasi kung nakikita mo yan, hindi na kailangan ng faith yan. Kung kayo gawin ng tayo, hindi na kailangan si Lord. Kung ako, ang tawag nito, kung pinagaling o naayos agad ng doktor yung sitwasyon ko, kailangan ko pa bang, baka hindi rin ako nagbago. Or baka hindi rin ako sabihin, Lord, ikaw ang, nandisipan na siya. Lord, ikaw ang bahala sa akin. Kasi hanggat hindi tayo dumanas ng mga problema, hindi natin maranasan ang tutuong pagmamahal ni Lord. Amen? At dyan sa ating mga problema, gaano man yan, hindi ko alam kung gaano mabigat man para sa inyo yan, magaan man para sa akin yan. Basta dyan sa mga kung malalaking problema, malalaking himala ang ibibigay ni Lord. Amen? Dito lang natin na Lord na sinasabi, kanina parang nilalagnan ako, parang nanghihina, pero pagdating mo dito na nagugulat ka, sumasayaw ka, kumakanta ka, pumapalakpak ka, sumisigaw ka sa presensya ni Lord. Amen. Dito lang natin mararanasan ang totoong katagumpayan kahit natalo o dinaig man tayo minsan ng kalaban. Amen. Dito lang natin maranasan kahit wala na ta. Pero dito nato naranasan na kahit wala na tayo sa mundong ito, iniwan man tayo ng mga tao, naubos man lahat sa kaway yung ating kung ano mang meron ito. Pagkasama natin si Lord, wala na tayong iba mahanap-hanapin pa. Kompleto ng ating mga buhay. Amen? Okay, hapit na ko. Okay, challenge. Are you willing to die from yourself and produce? Maningkamot pa mo, kalimtan, mamatay mo sa inyong mga kaugalingon, sa inyong gusto, o mamunga. Praise the Lord. Maningkamot ba tayo nga itong kasilagan, kining kinabuhiya, o kining kalibutan na, aron o kigugmao na umabot na kinabuhi, o tingharian ni Lord. Amen. Maningkamot ba tayo? Napangitaon nato si Lord o dili ang atong mga kaugalingon. Praise the Lord. So, conclusion. Why we need to understand the irony of, or paradox, or irony of being a follower of Christ. Verse 28, it is for the glory of the Father. Para sa kahimayaan ni Lord. In verse 28, Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it and I will glorify it again. So, itong lahat na ginagawa natin para ang kanyang pangalan ang maparangalan. At pangalawa, it is for our benefit. Para ni sa ato makato ta sa gingarian, malay gingarian ni Lord. Verse 30, Jesus said, this voice was for your benefit, not mine. Amen? Palakpakan natin si Yahweh Shaddai. Amen? So, mamarog na ta para sa atong closing prayer. So, unsa ganito muna, the paradox of being